Magandang araw po, si Kuya Manny po para sa ating munting aral sa mga salita ng Diyos na maaari nating magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon ho ay ating tingnan ang kataga sa Kawikaan, Kabanata 3, Talata 34. Hinahamak niya ang nangahamak sa kapwa, ngunit binibigyan niya ang mga mapagpakumbaba. Alam ho natin na ang susi sa pagkakaroon ng tunay na kaligayahan ay ang pagkakaroon ng kababaang loob o humility. Ito ang ugaling kinasisiyahan at pinagpapala ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang hambog at mayabang. Giging mayabang ay kabilang din sa tinatawag nating 7 deadly sin. Pero may antidote ho ang Diyos para diyan at ito ay ang pagiging mapagpakumbaba. Maging sa ating trabaho, hanap buhay, negosyo o relasyon sa kapwa ay nagiging komplikado dahil sa kayabangan. Gusto natin tayo lagi ang tama. Ang lahat ay mali, siya lagi ang tama. Marami ho ba tayong nakakahalubilong ganyan? Ang personalidad, ang payo sa atin sa Proverbs chapter 3 verse 34, maging mapagpakumbaba ng biyaya ay laging makamtam. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, Talata 22 ay sinabi na dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan at pagiging tapat, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Kung gusto nating maisakatuparan ang bunga ng Espiritu, dapat muna tayo magtanim ng kakumbabaan sa ating sarili. Paano tayo iibig kung hindi tayo marunong magpapakumbaba? Paano tayo magkaroon ng katuwaan at kapayapaan kung hindi tayo marunong magbigay? Hindi rin natin maisasakatuparan ang pagiging mabuti, matapat, magiging maamo at higit sa lahat, self-control. Kung hindi natin ma-master ang pagiging mapagpakumbaba. Sa ating mga trabaho o hanap buhay, kung walang humility, mahirap magtrabaho at makipag-collaborate. Humility make us accept our need to work with others and serve them too. Pag-amin na kailangan natin ang ating kapwa sa pagtanggap sa ating kakulangan. Sa panahon natin ngayon, collaboration makes individual successful. Sabi ho sa pro tips, ang pagkakaroon din ng humility ay nagbubukas din ng pagkakataon na tayo ay makinig sa iba at pahalagahan ang kanyang opinion. We don't listen para hanapan ng butas sa kanyang opinion, kundi pahalagahan ito at irespeto. Siyasatin natin ang ating puso kung mayroon pa ba tayong pasensya sa pakikinig sa opinyon ng ating kapwa. Kung wala na, malamang ang pagiging mapagpakumbaba ay kasabay ng lumilipas at napapalitan na ng pagiging mapagmataas. Ang pagiging mapagkumbaba ay paraan din para tayo matuto at magkaroon ng bagong karunungan sapagkat kinikilala natin na ang iba ay higit sa atin at may kagustuhan tayong matuto sa kanyang kapamaraanan. Tayo ho ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Diyos naming Ama, pinararangalan namin at pinupuri kayo sa inyong banal na trono. Hinihiling ho namin na kami ay inyong bigyan ng pusong mapagpakumbaba at maipamuhay namin ito sa tuwina sapagkat iyong kinasisiyahan ang pusong may mapagpakumbaba. Ilan niyo po kami sa pagkakataon na kami maging hambog at mapagmataas pagkat ito'y hindi sa iyo nakalulugod. Muli po, ito ay aming inilalapit sa iyong kordero ang aming Panginoong Jesus. Amen and Amen.